Okay, first Friday, June 7th, Real Talk 101, episode 83. Okay, sa gustong magparitual, magpatanggal ng kulam, sumpagayuma at ano ba yun? Kulam barang sumpagayuma, ganun. Tapos, sa gustong magpa-reading, lalong-lalo na doon sa nagtatanong ng intimate reading. So, sige, message lang po kayo. At, eto na yon, okay? Kuha tayo dito ng isa. Please do follow, like, and share po dito sa TikTok ko, papunta sa YouTube, papunta po sa Facebook. Okay? Huwag kayong magtaka, may mga clients ako na ayaw talaga i-expose yung identity nila sa Facebook. Meron namang ayaw talagang i-confess yung mga pasasalamat nila. So, irespetuhin na po natin yun. Okay? Eto. Ay, balance. That's the beaver. Okay. So, basahin muna natin. Beaver, you are being told that hard work is important, but so is quality time with your loved ones. The balance between work, play, family, and career must be maintained for your overall wholeness and success. Diba? Kasi kung naaalala ninyo, ang buhay natin hindi lang puro trabaho, hindi lang puro pamilya, hindi lang din puro kasiyahan. May mga bagay kasi na kung kailan tayo naging masaya sa mahal natin sa buhay, minsan sinusubok tayo doon sa bandang trabaho natin, sa schedule ng trabaho, sa demands ng negosyo, sa demands ng promotion mo or whatever. And then, kapag nandun ka na naman sa punto na banat ka na naman doon sa trabaho, sa dedikasyon mo sa paghahanap buhay, sasabihin na naman ng mga mahal mo sa buhay, wala ka ng oras sa kanila. Pag andun ka sa kanila at wala kang maibibigay, sasabihin din wala kang silbi. 'Di ba? Ganun, wala kang pupuntahan. So ngayon, yung gagawin mo diyan, balansehin mo sarili mong buhay. No, huwag kang makinig sa dikta ng ibang tao. Basta alam mo na ginampanan mo yung obligasyon mo sa mga mahal mo, alam mo na binibigyan mo sila or nagkakaroon ka rin ng panahon sa sarili mo kasi maliban sa pagpapahinga, yourself deserve a part or a portion of your own income as well. So bago mo ibigay yung sahod mo sa taong mahal mo, sa asawa mo, sa kahit kanino, paunahan mo ang sarili mo, bigyan mo ng sahod ang sarili mo, pasalamatan mo ang sarili mo dahil nagbunga ng magandang income yung pagtitiis mo, no? Kasi the balance itself, maliban sa gagawin mo yung pasasalamat, mag-enjoy ka or mag-relax ka, kailangan yung spiritual side mo balance din. Kasi kapag ikaw yung tipo ng tao na umaangat sa buhay, kakibat nun, ang daming taong ayaw makita kang masaya, ayaw makita kang nagtatagumpay, gustong makita na malaya ka sa lahat ng bagay. Kasi may mga tao na masaya sila na inaapakan ka, masaya sila na nakikita kang naghihirap. Meron namang mga taong naging masaya or masaya talaga makita ang kapwa nilang nagtatagumpay. No? Pero balance din kahit saan mo titignan. Pero nasa sayo yon kung paano mo i-manage. Yung pinakamahalaga lang, i-detach mo ang sarili mo sa mga negative na tao. And then you have to focus and reorganize yourself and reorganize your attitude as well doon, no? Papunta sa positive na side. Kasi wala ka namang matutunan doon sa mga taong negative. Yung tanging makukuha mo lang doon is stress, anxiety, depression, at saka mga wrinkles, di ba? Sama ng loob. So, why not detach them from your life para hindi ka na magkaroon ng stress? At isa sa pinakamaganda sigurong gawin ng lahat ng Pilipino, huwag mong problemahin ang problema ng ibang tao para ma-lessen ang burden mo sa buhay mo. Hayaan mo silang matuto sa sarili nilang leksyon. Hayaan mong dumating sila sa panahon na kaya nilang timbangin at balansehin ang sarili nilang buhay. Kasi walang taong ipinanganak na hero. Walang taong ipinanganak para magpakamatay lang para sa ibang tao. That's the reality. No? Kung meron ka man sigurong ililigtas
kung isa kang magulang, yun yung mga anak mo. Kung isa ka namang magulang or isa ka namang breadwinner sa family mo, then the basic needs, no? Enough na yon. If they want a lot of things sa buhay nila, then they have to work for it. They have to earn their own money to buy those things for themselves. Kasi if you keep on providing everything to your loved ones, darating talaga sa punto na para kang nagbe-breed ng mga tamad na tao sa buhay. Kasi they prefer to wait and be fed rather than to work and earn their own money. So, ito yon. This is the thing that, this is how you balance itself. Kung papunta naman tayo doon sa relasyon, you have to do or you have to show respect before you love a person. Kasi you will never be able to be successful in a relationship without respecting each and every one. And then, kung mahal mo yung isang tao, respeto mo kung ano na siya as is, 'di ba? Kung alam mo na dati na siyang sugarol, lasinggero, or dati na siyang beauty queen or ganon, no? Tanggapin mo na 'yon. That's the whole package sa taong gusto mo. Pero kung sa tingin mo hindi mo kakayanin or hindi mo kaya i-tolerate yung mga ganong factors or side of life ng tao, then better not to marry that person or not to live with that person kasi you will never be happy na hindi mo siya kasundo. Dapat yung kasama mo sa buhay is kasundo mo sa lahat ng bagay. Hindi yung tao na sa bawat kilos mo may pagtututol, sa bawat kilos mo pinagdududahan ka, at sa bawat alis mo, nakamonitor ka 24/7, and then you have to report of what the things you are doing outside, which is wrong. Kasi kaya ka nga lumabas ka sa magbarkada mo to enjoy yourself, not to report everything you are doing. Tapos yung ikaw naman yung tipo ng tao na mahal mo talaga, hindi pagkatiwalaan mo. At kapag nahuli mo sa sarili mong mga mata, then that's the time you have to think 100 times kung ipupush mo pa ba ang relationship or hindi na. And then dahil first Friday ngayon, para malaman mo kung itutuloy mo pa ba yung relasyon mo, panliligaw mo, or pagsagot mo sa mga manliligaw mo, ipareading mo para alam mo din kung may silbi ba yan o wala sa buhay mo. Kasi minsan, sa pagkakamali ng mga choices mo, ipinagpalit mo ang diamante sa isang uling. 'Di ba? And then it will be too late to realize, wala na yung diamante, ang natira uling na lang talaga. Okay? So, eto na yun. This is the Real Talk 101. Please do support my YouTube channel, my Facebook, and here on TikTok. If you want to subscribe, I would love as well. And then if you want to donate for the Piso Caravan for Mother's Day, thank you as well. And good afternoon. First Friday, and we will have some rituals. And then for those who are requesting for intimate tarot reading, leave a message or drop a comment, and I would be happy to set an appointment with you. Thank you and good afternoon.